Bakit nga ba nagloloko ang asawang lalaki? Isa ito sa mga tanong na madalas sumasagi sa isipan, lalo na kung nasa isang relasyon ka na tila ba perpekto naman sa paningin ng iba. Nakakabigla, nakakasakit, at nakakadurog ng puso. Sa loob lang ng 10 segundo, alam kong maraming katanungan ang bumabagabag sa iyo. Ano ang kulang sa akin? Saan ako nagkamali? At ang pinakamahalaga, bakit? Manatili ka at pag-usapan natin ito, hindi para manisi kundi para umunawa. Hello sa lahat at welcome sa ating channel. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakasensitibo at masakit na paksa, ang dahilan sa likod ng pangangaliwa ng isang lalaki. Mahalagang linawin na walang bakit nga ba nagloloko ang isang lalaki kahit na nasa isang maayos na relasyon na siya. Ito ba ay dahil sa tukso o may mas malalim na dahilan sa likod nito? Kung isa ka sa mga nagtatanong nito, para sa iyo ang video na to. Halika, pag-usapan natin. Hello sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Alam ko mabigat ang topic natin ngayon. Ang pagtataksil o cheating ay isa sa mga pinakamasakit na karanasan na pwedeng pagdaanan ng isang relasyon. At madalas, naiiwang tanong sa isip ng mga babae ay, bakit? Ano bang nagawa kong mali? Pero bago natin simulan, gusto ko lang linawin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi para i-justify o gawing tama ang panloloko. Walang excuse para manakit ng kapwa. Ang layunin natin ay intindihin ang mga posibleng dahilan sa likod nito para magkaroon tayo ng mas malinaw na pagtingin at makatulong na rin sa mga gustong ayusin o iwasan ang ganitong sitwasyon. So, kung handa na kayo, simulan na natin. Ang unang dahilan na madalas nating naririnig ay ang emotional disconnection o pagkawala ng emosyonal na koneksyon. Sa simula ng relasyon, lahat tayo all in, di ba? Laging magkausap, laging nagkakamustahan, at ramdam na ramdam nyo ang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Pero habang tumatagal ang panahon, dahil sa stress sa trabaho, mga responsibilidad sa pamilya, at sa araw-araw na routine, minsan, unti-unti nang nawawala ang koneksyon na yon. Hindi na kayo nag-uusap tungkol sa mga pangarap nyo, sa mga takot nyo, o kahit sa simpleng kung kamusta ba ang araw nyo. Nagiging parang magka-housemate na lang kayo na may mga kanya-kanyang ginagawa. Kapag ang isang lalaki ay nakaramdam na hindi na siya naririnig, hindi na siya naiintindihan, or hindi na siya napapahalagahan sa emotional na level, doon siya nagiging vulnerable. Naghahanap siya ng validation o pagkilala sa iba. Yung pakiramdam na may nakikinig sa kanya, may nakakaintindi sa kanya. At kapag may ibang taong nagbigay ng atensyon na, yon, doon nagsisimula ang problema. Hindi ito tungkol lang sa pisikal na aspeto. Nagsisimula ito sa puso at isipan. Pangalawang dahilan ay may kinalaman sa insecurity o kakulangan ng tiwala sa sarili. Akala natin madalas ang mga lalaki laging matatag at confident. Pero ang totoo, marami rin sa kanila ang may pinagdadaanang insecurities. Pwedeng dahil sa trabaho, sa itsura, o sa pakiramdam na hindi sila sapat bilang provider o bilang isang asawa. Ito yung tinatawag na midlife crisis minsan, kapag ang isang lalaki ay dumadaan sa ganitong yugto. Minsan, ang paraan nila para patunayan sa sarili nila na kaya pa nila o valuable pa sila ay sa pamamagitan ng atensyon mula sa ibang babae. Ang atensyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng panandaliang ego boost o pag-angat ng kumpiyansa. Pakiramdam nila, attractive pa pala ako, may nakakapansin pa sa akin. Ito ay isang unhealthy na paraan para i-cope ang kanilang personal na problema. Sa halip na harapin ang kanilang insecurities at kausapin ang kanilang partner tungkol dito, hinahanap nila ang solusyon sa labas ng relasyon. Ang pangatlong dahilan ay konektado sa una, at ito ay ang kakulangan sa intimacy at pisikal na aspeto. Importante na maunawaan na ang intimacy ay hindi lang tungkol sa sex. Kasama dito ang yakap, halik, holding hands, at yung pakiramdam na malapit kayo sa isa't isa. Kapag ang mag-asawa ay nawalan na ng ganitong uri ng koneksyon, nagkakaroon ng malaking puwang sa kanilang relasyon. Maraming pwedeng dahilan kung bakit ito nangyayari. Pwedeng pagod, stress, o minsan, hindi na nagkakaintindihan sa pangangailangan ng bawat isa. Kung ang isang lalaki ay pakiramdam niya na nare-reject siya palagi sa aspetong ito, o hindi na sila kasing sweet tulad ng dati, pwedeng hanapin niya ang physical at emotional validation na ito sa iba. Gusto niyang maramdaman ulit na desired o hinahangad siya. Ulitin ko, hindi ito justification, pero isa itong malaking factor na kailangan nating tingnan sa isang relasyon.
Ang open communication tungkol sa inyong needs and desires ay napaka-importante para maiwasan ito. Ang pang-apat na dahilan ay ang revenge o pagganti. Ito ay medyo komplikado. May mga pagkakataon na ang isang lalaki ay nanloloko dahil nasaktan siya. Siguro nalaman niya na niloko rin siya ng partner niya dati o kaya naman ay may matinding sama ng loob na hindi niya malabas. Ang panloloko para sa kanya ay isang paraan para makabawi o iparamdam sa partner niya ang sakit na naramdaman niya. Ito ay isang destructive cycle. Galit ang nagtutulak sa kanya, hindi pagmamahal o lust. Malinaw na may malalim na problema sa relasyon na kailangang ayusin at ang pagtataksil ay sintomas lang ng mas malaking sugat. At ang panglima, at marahil isa sa pinakasimple pero totoo, ay opportunity o pagkakataon. Minsan, ang panloloko ay hindi plinano. Nangyari lang dahil may pagkakataon. Siguro dahil sa trabaho na laging may out-of-town trips o sa isang party na nakainom. Kapag ang isang tao ay nasa sitwasyon kung saan mababa ang tsansa na mahuli siya at kung may pinagdadaanan siyang problema sa relasyon nila, gaano man kaliit, tumataas ang posibilidad na mag-give in siya sa tukso. Hindi nito inaalis ang kanyang responsibilidad. Sa huli, bawat isa sa atin ay may choice. Pero kailangan nating aminin na ang environment at ang mga sitwasyon na nilalagay natin sa ating sarili ay may malaking epekto sa mga desisyon na ginagawa natin. So ano ang pwede nating gawin? Ang susi sa lahat ng ito ay komunikasyon. Mag-usap kayo. Hindi yung usap na nagsisisihan, kundi yung usap na nagkakaintindihan. Kamustahin nyo ang puso ng isa't isa. Ano ba ang mga pinagdadaanan nyo? Ano ang mga pangangailangan nyo na hindi natutugunan? Importante rin na maglaan ng quality time para sa isa't isa. Ibalik nyo yung dating sigla. Mag-date kayo, mag-travel kayo, gumawa kayo ng mga bagong alaala. At kung ramdam nyo na hindi nyo na kaya, huwag kayong matakot humingi ng tulong. Ang pagpunta sa isang marriage counselor ay hindi sign ng kahinaan. Sign ito ng katapangan na gusto nyong isalba ang inyong relasyon. Para sa mga nanonood na nakakaranas ng sakit dahil sa pagtataksil, gusto kong malaman nyo na hindi nyo kasalanan. Ang desisyon na manloko ay desisyon ng taong gumawa nito. Deserve nyo ang pagmamahal na tapat at totoo. Mahalaga na alagaan nyo rin ang inyong sarili sa panahong ito. At para sa mga lalaki na marahil ay nasa isip ang ganitong bagay, isipin nyo sanang mabuti ang pamilya at ang relasyon na pwedeng masira. Ang panandaliang saya ay hindi katumbas ng pangmatagalang sakit na idudulot nito sa mga taong nagmamahal sa inyo. Sana ay may napulot kayo sa ating usapan ngayon. Ang pag-ibig at relasyon ay hindi laging madali, pero laging may pag-asa kung pareho kayong handang lumaban para dito. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at gusto nyo pa ng mga ganitong content, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. At i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba. Ano ang tingin nyo sa topic natin ngayon? Hanggang sa muli, mag-iingat kayo.